lamang dagat, bilang naglalakihan o mga pambihirang isda ang naglalanguyan sa ating mga katubigan, mapapusod ng karagatan o kahit sa dalampasigan lang, may mapupulot ng mga biyaya ng dagat na pwedeng pagsaluhan sa hapagkainan ni Juan. Pero, hep, ingat sa pamumulot ha, hindi naman lahat ng inihahatid ng alon sa pampang ay ligtas papakin. Sa mga tulad ni Ernalyn na laki sa tabing dagat, seafood is life daw. Maglakad-lakad lang daw sa dalampasigan makakatisod na ng pangulam. Bata pa lang po ako, dito na po ako lumaki sa lugar namin. Yung panghuhubasan po ay, yun po talaga ang ginagawa namin noong bata pa kami at hanggang sa ngayon na nakapag-asawa na po ako. Grade 2 pa lang daw si Ernalyn, kasabay ng pagkakatuto niyang magbasa at sumulat ang pangingisda. Ito na po ang kinagisna na hanap buhay ng mga magulang ko at naging hanap buhay na rin namin noong bata pa kami. Kailangan naming pumunta sa hubasan, manguha ng mga seashells at saka mga seaweeds para may maibenta at para na din po ay may maibaon sa eskwelahan. Sa dami raw ng biyayang ibinabahagi sa kanila ng mayamang karagatan, may isang lamang dagat daw na pinangingilagan sina Ernalyn noon. Isang uri ng kabibe o shellfish na tahimik pero nasa loob ang kulo. Ang kilabot na kebol. Kabilin-bilinan daw kay Ernalyn noon nung bata pa siya, iwasan ng nakalalasong kebol o volute shell. Sinabi ng mama ko na mag-ingat daw ako sa pagpulot nito dahil may parang karayom daw ito na nanusok at nakakamatay kasi makamandag. Ang mga kebol shells ay kakaiba naman to kasi sila yung mga laman dagat na meron silang venom, ika nga. Meron niyang parang harpoon doon sa kanyang dulo. At meron yung isa is yung siphon niya. So delikado kung kuan. Normally ginagamit lang nila yung pang-sting ng kanilang prey. But unfortunately kung mali ang hawak mo, maari kang ma-sting. Pero kalaunan ang kebol na kinatatakutan sa kanilang lugar, hinahanap-hanap na ngayon para gawing lamang tiyan. Ang dating isnabero sa mga kebol na si Ernalyn, abay tila eksperto na ngayon sa pangunguha nito. Pitpit ang kanyang basket, matyaga at maingat na iniipon ni Ernalyn ang mga napupulot na kebol. Dahan-dahan ko po siyang kinuha at doon po sa bandang uluhan ko kinuha para sigurado ako na maingat yung pagkuha ko. Kapag sinuswerte raw, nakakakuha siya ng tinatayang nasa 5 hanggang 14 na piraso ng kebol. Pagkahuli sa kebol, wag daw patagalin bago ito linisin at ihanda sa pagluluto. Baka raw kasi mamatay o mabilasa. Hello mga ka-wonder! So ngayon ay magluluto tayo ng kibble shell. So ang gagawin natin na luto nito ay yung luto sa gata. Sa paglilinis ng kebol, huwag ito basta-basta hahawakan. Iwasan daw ang tila karayom sa dulong bahagi nito na may taglay na lason. Pakuluan ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto para lumabas ang natural na alat at lasa ng kebol. Kapag nakakulo na yung niluluto ko, saka ko nilulunod yung tanglad. Sabay-sabay na isunod ang iba pang rekado tulad ng atsal, luya at dahon ng sibuyas, huling ilagay ang gata ng niyog. Yung ibang kinason po, iba ang lasa ito, parang may tamis siya. Yung unod niya malaman at saka malambot, masarap kaysa ibang shell. Ang paghuli at pagkain ng kebol, bahagi na raw ng pamumuhay ng mga taga-Zamboanga. May paalala lang ang mga eksperto. Doble ingat kung kakain o manghuhuli ng kebol. Merong mga cultures na kinakain yung mga kibol or yung cone shells, no? At I believe na dapat alamin muna natin kung talagang safe ba siya. Baka kasi hindi safe yung pagkain mo ng ganitong mga shells ay magkaroon ng reaction sa iyo. So it's better na know muna
anong talaga yung mga edible na type at saka yung hindi. Ang role ng mga kibol is usually sila yung mga janitor din eh. Sila yung kumakain ng mga leftovers doon sa mga floor ng katubigan. Biyaya o banta sa buhay, mainit na pagtatalo yan. Basta kung kakasa sa mga kakaibang patikim ng karagatan, may kakambal dapat na pag-iingat sa bawat pagkagat.